Isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Nandito po tayo sa pagpapatuloy ng gawain sa makatuwid bagay. Kanina tayo ay isa sa pananalangin at sa mga awitin. Iyon ang pamamaraan na ang ating mga kahilingan ay inilalapit natin sa Diyos. At ngayon naman, sa ikalawang bahagi, ito yung pangangaral ng Ebanghelyo na kung pag-aaralan natin, ang Diyos naman ang magsasalita sa atin sa pamamagitan ng mga tagapagpahayag. Tayo naman po ang tagapakinig. Ito, meron tayong sitas ngayon. Muli natin basahin, sariwain, kung ano po ang kaugnayan ng mga sitas na ito para sa ating bawat isa sa atin. Sabi po sa Ebanghelyo ni San Lucas sa Kapitulo 6, versikulo 17 hanggang sa 26. At bumaba siya na kasama nila at tumigil sa isang tatak na dako at ang lubang maraming mga alagad niya at ang lubang malaking bilang ng mga tao mula sa buong Judea at sa Jerusalem at sa pagpangin ng dagat ng Tiro at Sidon na nangagsidalo upang magsipakinig sa kanya at upang pagalingin ang kanilang mga sakit. Kaya po, kung titingnan natin, si Apostol Pablo bumaba siya sa kapatagan. Pero po, yung lahat ng lumapit sa kanya, ang pinaka-purpose talaga nila, gumaling sila sa kanilang karamdaman. Kahit po tayo, tanungin natin ang ating sarili. Siguro sa mga baguhan, bakit tayo narito? Sapagkat maaaring napagsabihan tayo na tayo'y may kabigatan sa ating sarili o karamdaman. Naghahanap tayo ng pag-asa na gumaling sa karamdaman. Pero nakarating tayo dito. Pero ang tanong na natin, bakit hindi naman nagkakamutan agad o nagpapagaling? Sapagkat, ipinangangaral po dito si Kristo. Ang ating dakilang Panginoon, nasa pamamagitan po niya, ang lahat ng tao ay gumagaling. Bakit po ipinangangaral? Sapagkat, ang alam lang natin, kaya tayo nakarating dito, dahil may gagamot sa ating tao. Ang tunay po manggagamot dito, walang iba si Kristo, ang ating dakilang Panginoon. Kapag isinupo natin ang ating buhay sa Kanya, kapag tayo humingi ng tawad sa Kanya, tayo naligluhod at lumapit sa Kanya, nagpagumbaba tayo ng ating sarili, anumang kabigatan ng ating buhay, bagamat imposible na ang ating karamdaman pang gumaling. Pero kapag isinuko natin ang ating sarili sa Diyos, wala pong imposible. Kahit cancer pa yan, kahit leukemia pa yan, kahit anong karamdaman pa yan, sapagkat iisa lang po ang pinanggagalingan ng kagalingan ng lahat ng karamdaman sa pangalan ni Hesus Kristo lamang. Wala na pong iba. Kaya kung titignan natin, ang Israel, maliit lang na lugar. Pero po, kapag ang ating dakilang Panginoon ay ginaganap niya na ang ministeryo, dinudubog siya ng tao, sapagkat ang tao umaasa na sila'y gumaling sa kanilang karamdaman. Ganyan po ang pagmamahal nila sa ating dakilang Panginoon. Pero po, ang pinakalayunin nila, gumaling lang. Pero po, ang ating dakilang Panginoon, bago niya pagalingin ang sino mang may karamdaman, ipinangangaral niya muna ang kaharian ng Diyos. Kaya po ang sabi dito, ang mga pinahihirapan ng mga espiritong karumanduman ay pinagagaling. Maging mga sinasapian ng mga masamang espiritu, kung kaya inaalihan ng mga masamang espiritu ay pinagagaling ng ating dakilang Panginoon. Ano ba ang kapamahalaan ng ating dakilang Panginoon? Bakit pati yung mga masasamang espiritu ay sumusunod sa Kanya? Sapagkat siya ay espiritu kasama na ng Diyos sa makatuwid bagay ang dugtong na anak ng Diyos na nasa sinapupunan ng Ama
natatalos ng mga espiritong nasa mababang kalagayan kung gaano ang ating dakilang Panginoon pinakamakapangyarihan na suko ang lahat ng espiritus sa ating dakilang Panginoon. Kaya kapag pinalalayas niya ang masamang espiritu, wala siyang agam-agam kung pagdadalawang isip kung lalabas pa siya o hindi. Kapag sinabing lumayas, hindi pa nga pinagsasalita ng ating dakilang Panginoon. Lumalayas na. Kaya hindi tingnan natin, ang mga taong nakapaligid sa ating dakilang Panginoon, hindi po siya nakilala. Kaya nga siya ipinapako sa krus. Pero yung mga masasamang espiritu, kilala siya. Kaya nga, pinalalayas niya kagad para hindi na magsalita nang sa ganun magawa niya ang ministeryo matapos niya hanggang sa huli. Ganyan po ang naging layunin ng ating dakilang Panginoon. At pinagpilitan ng buong karamihan na siya'y mahipo sapagkat lumalabas sa kanya ang makapangyarihang bisa at nagpapagaling sa lahat. Ito po yung pangyayari noon. Ang mga tao nagsisiksikan talaga, makalapit lang sa ating dakilang Panginoon, mahawakan lang ang laylayan ng kanyang kasubukan, o tumika, o balaban niya, gumagaling na ang lahat sapagkat may lumalabas na bisa. Sa pamamagitan po yun ng pananampalataya. Ang pananampalataya po kasi, para siyang puwersa na nagtutulak sa atin para makalapit. Katulad ngayon, yung puwersa na nagtutulak sa atin para pumunta dito sa templo, yun po yung panimula ng pananampalataya. Ngayon, pagtitibayin lang yun ang salita ng Diyos. Upang yung pananampalataya ay maging walang kabuluhan. Huwag maging walang kabuluhan, kundi maging matibay, matatag, kumbaga maging buo na wala na tayong ibang aasahan, dito na ako gagaling. Ganun po yun. Pero kung may pagdadala lang yung isip pa ang pananampalataya, ano kaya, gagaling ba ako dito o hindi? Ang sadya ko dito magpagamot. Pero bakit nangangaral ng salita ng Diyos? Ano ba ang kaugnayan ng pangangaral ng salita ng Diyos sa aking sakit? Kung iisipin natin, may espiritu na masama, walang iba ang espiritu ng sakit nandyan sa ating katawan. Kinakailangan lumabas yan kapag tinanggap natin ang aral ng salita ng Diyos. Sapagkat makapangyarihan po ang salita ng Diyos. At itiningin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad at sinabi, "Mapapalad kayong mga dukha sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos." Ano po ba yung dukha? Ang dukha, yung wala pong inaasahan kahit sariling kakayahan, hirap na, wala pong ibang maasahan maliban sa Diyos. Kumbaga, sasabihin natin, ako na ata ang pinakamalas. Nagtrabaho naman ako pero nawawala. Lahat na ata. Pagpapala nga sa kapitbahay ko pero ako'y wala. Yun po yung mga dukha. Pero kapag nasumpungan natin sa ating sarili, ang tunay na kayamanan sa makatuwid bagay, ang pagiging isang mabuting tao, masusumpungan natin sa ating sarili na tayo'y isang makasalanan at tumingi tayo ng tawad. Nandiyan ako aagos ang karunungan mula sa Diyos sa makatuwid bagay. Ang tanggapin natin sa ating sarili ng buong pagpapakumbaba na tayo'y isang makasalanan. Yun na po yung panahon na pagkaharian tayo ng Diyos. Sabagat dalawang kasi yan. Yung paghahari ng sarili nating kalooban at paghahari ng Diyos. Kung sarili nating kalooban, bakit tayo magtitiis dito? Bakit pa ako magsisimba? Bakit pa ako makikinig ng salita ng Diyos? Pero kung kalooban ng Diyos, magsakripisyo ka, dumako ka ng templo, doon ka magtatamo ng kapanatagan ng iyong kaluluwa. Sapagkat sa pamamagitan po ng salita ng Diyos, ang mga hindi natin nakikita habang tayo'y nabubuhay dito sa ibabaw ng sanglibutan, masusumpungan ng lahat natin yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Ngayon, paano tayo paghaharian ng Diyos kung hindi natin isinusuko ang ating sarili? Tayo pa rin ang nasusunod.
Kinakailangan, kung paghaharian tayo ng Diyos, isuko natin ang ating sarili. Deny yourself. Sabi, kung ibig naman sumunod sa akin, limutin ang ukol sa kanyang sarili. Kumbaga, kung tayo'y makasalanan, magsisi tayo ng ating mga kasalanan. Kung tayo'y may kataasan, magpakumbaba po tayo. Kung tayo po ay hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos, ito na yung panahon. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos, matututo na tayong sumunod sa kalooban ng Diyos. Doon natin masusumpungan ang paghaharian tayo ng Diyos. Hindi yung paghahari na nakikita ng mata, kundi yung paghahari dito sa ating mga puso. Mapapalad kayo na nagugutom ngayon, sapagkat kayo'y bubusugin. Kagaya na yun, noong oras na. Nangagugutom tayo sa material. Pero yung mga nangagugutom sa salita ng Diyos na ngayon lang nakapakinig ng salita ng Diyos, ito na yung panahon para ibusugin tayo. Na para bagang gusto nating balik-balikan at maaari na lang maghapon tayo makinig ng salita ng Diyos. Nagkahanap po tayo ng kapusugan sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos. Yan po tayo pupusugin. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon sapagkat kayo'y magsisitawa. Ano po ang mga pagtatangis? Pagtatangis, katulad ng isang tao na nawalan ng mahal sa buhay o namatayan, yung pakiramdam na yun. Pero kung tayo man ay nasa pagtangis, nasa mga paghihirap o pagdurusan ng sanglibutan ito, na para talagang hindi matapos-tapos ang mga problema na dumarating sa ating buhay, sa bandang huli magsisitawa naman tayo. Kasama natin si Kristo, ganun din ang kanyang mga kapatid. Tunay nga po na masusumpungan natin sa ating sarili ang kapanatagan ng ating mga kaluluwa. Mapapalad kayo kung kayo'y kaputan ng mga tao at kung kayo'y ihiwalay nila at kayo'y alimurahin at itakwil ang inyong pangalan na tila masasama dahil sa anak ng tao. Sa totoo lang po, marami tayong kaibigan, kapatid, minsan ka-close, minsan, kumbaga sa pakikipagkaibigan ng sanglibutan, ayaw na tayong hiwalayan. Pero kapag nasumpungan natin ang anak ng tao, si Kristo, lahat po ng yan ay humihiwalay sa atin. Ano ba? Dati, yung marami pa tayong bisyo, marami tayong kaibigan, marami tayong kainuman. Nung makilala natin si Kristo, nagbago na tayo, nawala na sila. Bakit kaya? Dahil tayo po nagsuko ng ating sarili. Pero kapag tinawag mo sila, niyaya mo sila, ang gagawin naman nila, yun na yung pag-alibag. Pag-tuya, panlibag. Ngayon, kung lumalakad na tayo sa katotohanan, yun na po yung dapat nating pananatilihan. Kumbaga, maging consistent na tayo doon sa pananalig na yun. Mga galak kayo sa araw na yaon at magsiluksok kayo sa kagalakan sapagkat narito ang ganti sa inyo'y malaki sa langit sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Ibig sabihin, kung nangyari po para sa atin na sa pamamagitan ng pagkakilala natin sa ating dakilang Panginoon, tayo'y inalimpura, inalipusta, kinutya, kung ano-ano pa man paratang na ginawa sa atin, ibig sabihin, inulit na lang pala yan. Nauna na pala yan sa mga propeta na tinawag ng Diyos na nagpahayag ng lahat ng mga hula na nakasulat sa mga kasulatan. Kaya nangyari sa kanila, nangyari sa atin, sa mga susunod na henerasyon, nangyayari pa rin. Sapagkat yan po ay nakatakda. Dapat sa aba ninyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong kaaliwan. Kumbaga, yung mga mayayaman, kumbaga yung kayang makaprovide sa kanyang sarili ng mga kaaliwan. Halimbawa, kaya natin bumili ng ganito, kaya natin mag-provide ng aircon, kaya natin mag-provide kung anong gusto natin bilhin, nabibili natin. Yun po yung mga mayayaman. Pero po,
tinanggap na yung kaaliwan, kumbaga nakuha na. Kaya po, ano pa ang aasahan ng mga tumanggap na? Wala na. Sapagkat nakuha niya na eh. Saba ninyong mga busog ngayon, sapagkat kayo'y mga gugutom. Saba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magsisitanghoy at magsisitangis. Kaya po, doon sa mga nagsasabi na ako'y okay na busog na ako ng salita ng Diyos, ako'y hindi na gutom, pero sa bandang huli pala, totoo nga, busog tayo ngayon, pero sa hulihan, gutom pala tayo. Kaya po, kahit marami na tayong nalalaman sa pakikinig ng salita ng Diyos, magpatuloy lang po tayo makinig ng makinig, sapagkat sabi nga, repetition makes perfect. Kapag paulit-ulit natin pinakikinggan ang salita ng Diyos, yun po yung nagiging pamamaraan ng pagiging perfecto. Sapagkat, doon makikita ang kapatumbabaan. Bagamat alam na natin yung salita ng Diyos, pero pinakikinggan pa rin natin. Sapagkat, maaaring baka malinis tayo, yun po yung magbibigay paalaala sa atin. Nabalikan natin yung mga aral na tinanggap na natin nung una. Kaya po tayo, sa panahon ngayon, dapat pagkanasahin natin na bagamat tayo usod ngayon, ipalagay natin ang ating sarili, nagugutom pa rin, naghahanap pa rin na makarinig ng salita ng Diyos. Sama ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay magsalita ng magaling tungkol sa inyo. Sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga hulaang propeta. Kaya po, sa buhay natin sa ibabaw ng sanlibutan, mas mabuti pa kung tayo'y nakagawa ng mabuti, huwag natin aapuin ang kapurihan. Sapagkat hindi po yan dapat natanggapin natin sa ating sarili ang kapurihan na yan, sapagkat sa Diyos naman po ang kapurihan. Pagkaman may nagawa tayong mabuti, huwag natin aapuin na dahil sa ating kaya nangyari yan, kundi sa habag ng Diyos na nananahan sa buhay natin na kagawa tayo ng isang bagay na mabuti, at yun po ang magiging daan para hindi lang tayo ang magpapuri sa Diyos, pati yung tao na nagtitiwala at nakikinig sa bawat isa sa atin na nagpapahayag ng salita ng Diyos ay magtitiwala din naman kay Kristo. Kaya po, ang lahat ng kapurihan, lahat ng yan, ibabalik natin sa Diyos. Hindi po natin marapat na haguin ang isang bagay na hindi naman atin. Sapagkat tayo po isinilang dito sa ibabaw ng sanlibutan, wala naman tayong daladala. At tayo'y babalik sa Kanya, wala rin tayong madadalang anuman. Kaya tayo po'y isang tao, ginamit lamang ng Diyos na instrumento o paparaanan o dahilan para tayo'y makalapit o gamitin ng kapangyarihan ng Diyos upang ang mga tao na lumalapit sa atin makarinig ng salita ng Diyos at magtamo ng kagalingan ng kanilang karamdaman. Tayong lahat ay magpapuri sa Diyos sapagkat Kanya ang kapurihan, kagatilaan at kalwalhatian sa ngalan ni Kristo Jesus na ating dakilang Panginoon. Siguro hanggang na lang ang pakikibahagi natin sa oras na ito. Pagpalain natin ang Diyos, purihin natin siya, anuman po ang ating mga karingan, mga problema man yan, pagsubok, karamdaman, idulog natin lahat yan sa Diyos. Tanggapin natin sa ating sarili na tayo isang makasalanan, humingi tayo ng tawad at paghaharian niya tayo. Kapag nasumpungan na natin ang paghahari ng Diyos at ang katwiran, ang lahat ng bagay ay idaragdag na lang, pati ang kagalingan at mga solusyon sa ating mga problema. Salamat at magandang umaga sa ating lahat.